Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil lahat tayo ay invited sa wedding banquet. Invited tayo sa great feast. Hindi namimili si Almighty Father kung sino ang kanyang iimbitahan. Lahat tayo invited. Alam naman natin, di ba, yung the parable of the great feast at saka yung the parable of the wedding banquet, di ba? So, lahat ng tao invited. Ano man ang estado natin sa buhay, kung sino man tayo, ano man ang itsura natin, ano man ang edad natin, invited tayo. So, lahat tayo gustong makasama ni Almighty Father. Gusto niya na alagaan tayong lahat. So, nasa sa atin na lang yon kung papakinggan natin ang or susundin natin yung invitation sa atin kung papayag tayo o hindi. Dahil meron tayong free will. So, basahin natin itong John chapter 15. Kasi yesterday, we read John chapter 14, pero i-recap natin ang 14. So, dito, nung namamaalam si Jesus, wala ito sa Matthew, Mark, and Luke. Namamaalam siya sa kanyang mga disciples. Binibigyan niya ng mga words of wisdom. Kinikwento ni Jesus kung ano ang nasa heaven. Kung sino ang nasa heaven at ano ang makikita natin in heaven. Okay? So, doon sa heaven, merong madaming mansion na nakaprepare for us as followers of Christ. Ang tingin ni Jesus, mansion yon. Pero ang tingin natin, nakapunta na ba kayo sa bahay? Kunyari, mga kaibigan ninyo na mayaman. Di ba sasabihin ng mga kaibigan niyo na mayaman, maliit lang ang bahay namin. Pero pagdating ninyo, malaki pala. So, para sa kanila, maliit lang yun, So, para kay Jesus, ang tingin niya, mansion. Pero, para sa atin, ano na yun? Castle na yun. Ganun ka yaman yung tatay natin, si Almighty Father. At walang moon doon, walang sun doon, walang stars doon. Ang nandun ay yung si Almighty Father at yung kanyang holiness na siyang nagbibigay ng liwanag sa heaven. At gusto ni Jesus, na kung nasaan man siya, yung mga followers niya, kasama niya. So, bilang followers ni Jesus Christ, gusto niya na makasama rin niya tayo. Pero, syempre, takot pa yung iba dyan. Hindi muna ngayon. Darating ang tamang panahon for that. At alam natin kung ano ang makikita natin in heaven dahil kinukwento ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, alam natin ang daan kung saan siya pupunta. Dahil ang daan ay si Jesus Christ, siya lang kaisa-isang daan, ang katotohanan at ang buhay. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makakalapit or walang punta sa kaharian ni Almighty Father nang hindi kay Jesus dadaan. Wala nang iba tayong dapat na tawagin na pangalan, kundi si Jesus lang. Siya lang ang dapat nating pagtiwalaan. Dahil siya ay galing kay Almighty Father at na-experience niya yung mga hirap dito sa mundo.
Nakasalamuha niya ang mga pangkaraniwang tao na katulad natin. At hindi niya tayo ginajudge, kundi iniimbitahan niya tayo na magtiwala sa Kanya para nang sa gayon ay makasama natin siya in heaven. At kung kilala natin si Jesus Christ, kilala natin si Almighty Father. Kaya nga nagtanong si Philip, no? Lord, kung ipakita mo sa amin, Lord, si Almighty Father. Anong sagot ni Jesus? Hindi mo ba ako kilala, Philip? Matagal tayo magkasama, hindi mo pa ba ako kilala? Na kung ano ang sinabi ni Almighty Father, yun din ang sinasabi ni Jesus Christ. Kung anong sinasabi ni Jesus Christ, yun din ang kay Almighty Father. Kasi the Father and I are one, sabi ni Jesus Christ. Iisa sila ng hangarin, iisa sila ng goal. Pareho silang mapagmahal. Unselfish, no? Hindi sila selfish. At pareho silang holy. At kung hindi man maniwala na si Jesus Christ ay na kay Father, kay Almighty Father, ang paniwalaan natin, ang tignan natin yung mga milagro na ginawa ni Jesus, na si Jesus lang ang nakagawa, wala nang iba. So, ang Diyos na sinasamba natin, buhay, powerful. Si Jesus Christ, at si Almighty Father. Ang tunay na tatay natin, ang tunay na pamilya natin. Tunay na magbibigay sa atin ng kapayapaan. At kung sabi ni Jesus dito, kung mahal natin siya, yung mga kautusan niya ay susundin natin. At papadala niya tayo ng isa pang tutulong sa atin, at yun ay ang Holy Spirit. Yung Holy Spirit hindi tanggap ng mundo kasi nga hindi nakikita siya. At hindi siya kilala. Pero bilang followers ni Christ, kilala natin. Dahil si Jesus ay nananahan sa atin. Kung si Jesus kilala niya ang Holy Spirit, kilala din natin ang Holy Spirit dahil si Jesus ay nananahan sa puso natin. At pag nananahan si Jesus Christ sa puso natin, si Almighty Father din at ang Holy Spirit ay nasa puso natin. Ang Holy Spirit ang nag-remind sa atin na mag-pray na tayo, magdasal tayo, maging tratuhin natin na with love ang mga tao. Yun ang nagre-remind sa atin, ang Holy Spirit. At dahil buhay si Jesus ay namatay at nabuhay siya, ganon din tayo. Magkakaroon din tayo ng eternal life. Kung sino man na nagmamahal kay Jesus ay susundin ang mga katuruan ni Jesus Christ. Kasi yung mga salita na itinuro sa atin ni Jesus Christ, hindi niya salita, kundi salita ni Almighty Father. They belong to the Father who sent me, sabi ni Jesus. Kaya kung ano man ang kilos ni Jesus Christ na nandito siya sa lupa, yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang pagtulong sa kapwa-tao, yung pagmamahal na ipinakita niya, ganon din si Almighty Father. Sinusunod ni Jesus Christ ang pinag-uutos ni Almighty Father sa kanya. So malungkot dito ang mga disciples dahil aalis na si Jesus. Pero sabi ni Jesus, kung mahal niyo ako, matutuwa kayo dahil babalik na ako kay Almighty Father. Kasi si Almighty Father ay greater than I, sabi ni Jesus Christ.
At ang prince of this world, hindi si Jesus Christ. Ang prince of this world ay si Satan, no? Si Jesus Christ ang Prince of Peace. Pero yung Prince of this world, yun ay si Satan. At si Satan ay walang hold kay Jesus Christ dahil si Jesus Christ ay powerful. Si Almighty Father ay powerful. Kaya didikit tayo sa powerful. Kay Jesus Christ. Kay Almighty Father. Wala na tayong ibang lalapitan pa. Wala na tayong ibang pangalan na tatawagin pa na pagtitiwalaan at magkaroon ng pananampalataya kundi kay Jesus lang at saka kay Almighty Father at nasa sa atin ang Holy Spirit. So titignan tayo sa John chapter 15. I am the true vine and my Father is the gardener. Sabi ni Jesus. Nung bata ako na may kanta na sa Sunday school. Ano bang, Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. Ganon, no? Alam niyo ba yung kanta yun? So si Jesus Christ ang true vine. At si Almighty Father, yung gardener, siya yung nagdidilig. Si Jesus Christ, yung true vine. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Yung mga hindi namumunga, na mga branches na nakadikit kay Jesus Christ, na hindi namumunga, nakadikit sa vine, sa true vine, na hindi namumunga, ay pinuputol ni Almighty Father. So, sino itong mga branches na nakadikit sa true vine? Si Jesus Christ, yung true vine, at yung mga branches, yun yung mga tao na followers of Christ. Ngayon, may mga branches na namumunga at mayroong mga branches na hindi namumunga. So, may mga followers ni Christ na namumunga or pinapractice nila yung mga ituturo ni Jesus Christ. At may mga followers din na hindi nila pinapractice. Binabaliwala nila ang katuruan ni Jesus Christ. Kaya yung mga tao or mga followers ni Christ na hindi naman talaga followers kasi kung talagang followers sila, susundin nila yung pinag-uutos ni Jesus Christ. Pero, hypocrisy lang. Kunyari lang sila na follower ni Christ, pero hindi. At yung mga kunyarian na mga followers ni Christ, pinuputol yon kasi hindi namumunga. Ano ba yung fruits, no? Ano ba yung fruits of the Holy Spirit? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, and self-control, faithfulness. So, dapat, pag follower tayo ni Christ, nagmamahal tayo sa kapwa-tao natin, meron tayong kasiyahan sa buhay, contentment na kasama natin si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Na hindi tayo ayon sa mundo na to. Meron tayong kapayapaan sa puso. May forbearance tayo, patient tayo, maayos tayong makitungo sa kapwa-tao. Faithful tayo kay Jesus Christ at gentle tayo kung makihalubilo sa mga tao at may self-control tayo. Pag nagagalit tayo, kaya nating pigilin ang sarili natin, no? So, dapat meron tayong ganun as followers of Christ. While every branch that does bear fruit, He prunes. So, dalawang klase, yung branches na hindi namumunga at yung mga branches na namumunga. Yung mga hindi namumunga, tinatanggal yon, kina-cut off. So, pag kin-cut off yon, hindi na siya nakadikit sa vine, sa true vine. Ano na mangyayari kung pag pinutol na siya at kin-cut off? Ano na lang ang mabuti sa kanya? Gagawing panggatong. At yung panggatong na yon, ilalagay sa sa apoy. So, eternal damnation yon. Alam na natin ang kapupuntahan nun pag yung patay yung kahoy. Kasi hindi namumunga.
While every branch that does bear fruit, He prunes. Yung mga namumunga naman, ano naman ang ginagawa doon? Kini-clean, no? Napapurify. So tayo, as followers of Christ, dapat napupurify tayo yung mga bagay na na-experience natin, maging ano natin yon, dun tayo natututo sa mga bagay na na-experience natin. Nagkakaroon tayo ng wisdom. At pag natuto tayo, mas lalo tayong napapalapit kay Almighty Father at kay Jesus Christ, so that it will be even more fruitful. Nang sa ganun, lalo tayong magkaroon ng madaming bunga. No? Lalo tayong maging faithful kay Jesus Christ, lalo tayong kakapit sa true vine. Yun ang ibig sabihin dito, no? So, dapat lagi tayong may fruits. Yung fruits, metaphor, no? Gumagamit si Jesus lagi ng metaphor. Or figures of speech. Alam naman natin mga iba-ibang klaseng figures of speech, di ba? May simile, may metaphor, may onomatopoeia. Sa English, meron ganun sa English language. Itinuturo sa atin yan, di ba? Ano ba yung mga figures of speech na simile, gumagamit si Jesus, no? Tsaka ng metaphor. Metonymy, ano pa ba ang ginagamit ni Jesus na mga figures of speech? Paradox, yan, gumagamit si Jesus ng paradox. Or personification, gumagamit din si Jesus. No, napunta tayo na English. Kasi nga, si Jesus gumagamit siya ng mga figures of speech. So, itong vine, personification to, yung type of figures of speech, no? Yung branch. Tsaka yung true vine. Figures of speech yun. So, si Jesus ang true vine, tayo ang branches. Depende sa atin kung namumunga tayo o hindi. Kung hindi tayo namumunga, ang magaling na lang mangyari sa atin ay gawing panggatong, so mapupunta sa impyerno. At kung mamumunga naman tayo, mas lalo yung na-enhance yung ating faith. Mas lalo tayong lumalakas, mas lalo tayong kumakapit sa true vine, mas lalong dumadami yung fruits natin. So yung mga fruits din natin, ano rin yun? Treasure yun, ano? Another word for fruits is yung treasure na nakukuha natin. Dumadami yung treasure natin. Alam, naiintindihan niyo ba yung treasure, no? Dumadami yung treasure natin in heaven. Ini-invest natin yung pagmamahal natin kay Almighty Father, naging faithful tayo. At dumadami ang ating investment in heaven. Dahil yun ang inheritance natin. Ang makasama ang ating Diyos, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. So that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Sabi ni Jesus Christ, malinis na kayo dahil sa mga salita na sinabi ko sa inyo. Dahil sa mga katuruan na sinabi ko sa inyo, naniniwala kayo, kaya malinis na kayo. Remain in me as I also remain in you. Manatili kayo sa akin. Hinihikaya tayo ni Jesus na manatili sa Kanya. Para siya rin ay mananatili sa atin. Kasi pag hindi tayo nanatili kay Jesus Christ, hindi siya mag-stay sa atin. Dapat willing tayo to do the work, to remain in Jesus Christ. Pag na-remain tayo kay Jesus Christ, na-remain din tayo or nag-i-stay din tayo kay Almighty Father. No branch can bear fruit by itself. Walang branch ng puno ang namumunga mag-isa. It must remain in the vine. Dapat lagi tayong nakadikit, no? Or naka-anchor sa true vine para mamunga tayo kasi walang branch na namumunga lang ng kanyang sarili. Kaya dapat kay Jesus tayo kakapit.
Yung pagmamahal niya, yung tinuro niya sa atin, yung mga nababasa natin dito sa mga salita niya. Panghawakan natin. Manatili tayo sa Kanya para yung fruits natin lalong dumami. Yung treasure natin. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Hindi rin tayo mamumunga or hindi rin tayo mag-i-increase yung treasure natin kung hindi tayo mananatili kay Jesus Christ. Kaya dapat manatili tayo kay Jesus Christ. Magstay tayo kay Jesus Christ. Baka sabihin niyo, hindi, mahirap magstay kay Jesus Christ dahil maraming mga pagsubok dito sa mundo na to. Kaya nga, dito ba nakalagay dito, while every branch that does not bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Yung pagpuprune na yon, masakit din yun, ano? Yung pag-cleaning. Kasi sa pag-cleaning na yon, tayo, yung mga trials, tribulations, and temptations, nakiklean tayo doon. Doon tayo na nahahasa or nalilinis. Doon nagkakaalaman yung kung yung totoo. Kung totoo tayong nagmamahal kay Jesus Christ. At kung totoo tayo nagmamahal, mas lalo tayo magiging fruitful na mapagtatagumpayan natin yung mga hirap ng buhay, yung mga tribulations. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Marami tayo magiging fruits. Pag nakadikit tayo kay Jesus, apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Thus, such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. So, kung hindi tayo mananatili kay Jesus Christ, magiging walang kwenta tayo. Kasi, si Jesus Christ ang true vine at tayong mga branches dapat nakadikit sa totoong vine. Ngayon, kung hindi tayo nakadikit sa totoong vine at tayo ay hindi namumunga, itatapon tayo at natutuyo, nawi-wither. Di ba nagiging kahoy na lang? Ngayon, pag naging kahoy na lang yun, nahulog, na-fall off, na nasa ground na, ano na lang gagawin doon? Pupulutin na lang yon at itatapon sa apoy para sunugin. Ganon ang buhay ng tao. Kaya tayo nandito sa mundo na to, it's a test for us, all of us. Walang exempted. Test to sa atin, kaya tayo nandito sa mundo na to. Kung sino ang mananatili kay Jesus Christ. At kung hindi tayo nanatili kay Jesus Christ, walang mabuting gawin sa atin kundi mahulog, matuyo, at itatapon sa apoy at susunugin. Yun ay ang impyerno. Eternal damnation. Kasama ng mga taong hindi sumusunod kay Jesus Christ at kay Almighty Father, ang nag-reject kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Pag nireject si Jesus Christ, ibig sabihin nire-reject din si Almighty Father. Kaya hindi dapat natin i-reject si Jesus Christ, i-acknowledge natin siya. Siya ay God, like the Almighty Father. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Kaya nga, ito napaka-powerful ni Jesus Christ. Kung mananatili kayo sa akin, kung mag-stay kayo sa akin, at yung mga salita ko ay nasa sa inyo, nasa sa puso ninyo, ipinapamuhay ninyo, nagiging fruitful kayo, ask whatever you wish. So, pag magpe-pray tayo, hilingin natin kung ano man ang kagustuhan natin at ibibigay sa atin yun ni Jesus Christ. Pero alam naman natin yung mga bagay na ibibigay ni Jesus Christ ay mga mabubuti para sa ikabubuti natin, hindi para sa ikasasama natin. So ang mga dapat na ipagpapray natin ay para rin sa ikabubuti ng ibang mga tao, hindi tayo magpapray ng mga bagay na mga masasama na sana, Lord, patayin mo siya. Walang ganon. Ayaw ni Jesus Christ ng ganon. Pag ganon ka, hindi ka follower ni Jesus Christ.
Pag gusto mong i-curse ang tao, hindi ka follower ni Jesus Christ. May ganun eh. Hindi, ipagtitirik natin ang itim na kandila, hindi ka follower ni Jesus Christ kasi yung motive mo masama. Ayaw ni Jesus Christ yun. Sino ngayon ang mag-grant ng wish mo ng kasamaan? Demonyo. Malalayo ka kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, puros pagmamahal. Si Almighty Father, puros pagmamahal. Ang turo niya sa atin, mahalin natin ang kapwa-tao natin. At kung mahal natin si Almighty Father, susundin natin ang mga kanyang katuruan. This is to my Father's glory, para sa ikatataas ng pangalan ni Almighty Father. Yung pag nananalangin tayo kay Jesus Christ, para sa ikapupuri ni Almighty Father. That you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Pag marami tayong mga fruits, hitik sa bunga, no? As followers of Christ, para yun sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father. Kasi naipapakita ron na tayo ay tagasunod ni Jesus Christ. Susunod natin ang kautusan ni Jesus Christ. As the Father has loved me, so have I loved you. Si Almighty Father, mahal niya si Jesus Christ. Ganon din, si Jesus Christ, mahal din niya tayo. Now, remain in my love. Puros pagmamahal. Kaya hindi tayo ginajudge ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Merong tamang day for judgment. Pero sa ngayon hindi pa. Kaya i-grab natin ang opportunity na to. Habang meron pa tayong oras dito sa mundo. If you keep my commands, you will remain in my love. Kung susundin niyo ang aking katuruan, sabi ni Jesus Christ, mananatili kayo sa aking pagmamahal. So, ano ba yung katuruan ni Jesus Christ? Nakita naman natin, di ba? Nabasa natin sa Bible. Nagbabasa na tayo ng Bible ba? No? Na puros pagmamahal ang pinapakita ni Jesus Christ, yung katuruan niya. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Gaya ng pagsunod ko sa kautusan ni Almighty Father at nananatili ako sa kanyang pagmamahal. Sabi ni Jesus Christ, manatili rin tayo sa pagmamahal kay Jesus Christ. Dahil pag mahal natin si Jesus Christ, mahal din natin si Almighty Father. Dahil kung ano ang sinabi ni Jesus Christ, yun din ang sinasabi ni Almighty Father para sa atin. I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete. Sinasabi ko sa inyo to para kayo ay masiyahan. Na nasa sa inyo ang kasiyahan at para makumpleto ang inyong kasiyahan. Magiging masaya si Jesus Christ at tayo rin magiging kumpleto ang ating kasiyahan. Kaya sinasabi sa atin ni Jesus Christ, itong tungkol sa pagmamahal niya na dapat ay sundin natin ang kanyang mga kautusan para maging masaya siya at tayo rin, yung joy natin magiging complete dahil pag naging kumpleto na ang ating kasiyahan, makakasama natin yung tatay natin tsaka si Jesus. My command is this, love each other as I have loved you. Sabi ni Jesus. O pagmamahal na naman, di ba? Anong sabi ni Jesus? Ang kautusan ko ay ito. Mahalin ninyo ang isang at isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Greater love has no one than this, to lay down one's life for his friends or for one's friends. So, tinatawag niya tayong kaibigan. Yung pagmamahal niya sa atin, yun ang great love, greater love, no? Na ang pagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan.
So, tinatawag niya tayong kaibigan. Gaya nung si Lazarus, alam niyang papatayin siya. Si Jesus Christ, alam niyang papatayin siya ng mga Pharisees. Pag binuhay niya si Lazarus, yun na ang magiging start ng mako-complete yung usapin sa Sanhedrin na papatayin na siya. Alam niya yon. Kaya umiyak siya. Dahil pag binuhay niya si Lazarus, siya na ang kapalit ni Lazarus. Siya na ang papatayin. Nabuhay si Lazarus at si Jesus Christ naman ang papatayin. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Kaibigan niya tayo. Sino ba naman tayo para tawaging kaibigan? Napakamadumi natin. Pero ibig sabihin ng kaibigan, ibinababa niya yung sarili niya, inilalagay niya ang sarili niya sa katayuan natin, na tinitingnan niya tayo, naka-level niya. Saan ka makakakita ng ganon? Tingin niya sa atin, ka-level niya, napakataas ni Jesus Christ. Pag itrinato ka kasi ng bilang isang kaibigan, ibig sabihin ka-level ko to, ang kaibigan kita, ibig sabihin mahal kita, kung ano ang meron ako, ibibigay ko sa'yo dahil kaibigan kita. Ganon yung si Jesus Christ. So, ang ibig sabihin ng friend ay to love, shared by free. Friend, the Old English source of modern English friend, is related to the Old English verb phreon, to love, like, honor, set free. So tayo, pinalaya tayo ni Jesus Christ. Mahal niya tayo at itinuturing niya tayo na ka-level niya. You are my friends if you do what I command. Kaibigan ko kayo kung sinusunod nyo ang aking kautusan, sabi ni Jesus. I no longer call you servants. Hindi ko na kayo tinatawag ng mga servant. Sabi ni Jesus. Hindi ko na kayo servant. Kaibigan ko na kayo. Hindi ko na kayo mga tagapaglingkod. Kundi kaibigan ko kayo. Because a servant does not know his master's business. Kasi ang servant, hindi niya alam kung ano ang business ng kanyang boss. Or kayo ba, pag may boss kayo, alam ba ninyo ang business ng boss ninyo pag may trabaho kayo? Di ba hindi niyo alam kung ano yung mga ginagawa niya. Kung ano yung mga plano niya, hindi niyo alam, di ba? Kung may mga boss kayo. Ngayon si Jesus Christ, yung mga plano ni Jesus Christ, siya ni Almighty Father, sinasabi niya sa atin. Kaya, hindi na niya tayo tinatawag na servant. Kasi alam na natin, itinuturing niya tayo na kaibigan, no? Na minamahal. Mahal niya tayo. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Lahat ng katuruan na nalaman ko kay Almighty Father, itinuturo ko sa inyo. Sabi ni Jesus. You did not choose me, but I chose you, and appointed you so that you might go and bear fruit. Hindi ako ang pinili nyo, sabi ni Jesus. Ako ang pumili sa inyo. Tayo ang pumili sa atin, si Jesus, si Almighty Father. Sila ang pumili sa atin. Akala natin tayo ang pumili sa kanila. Hindi. Sila ang pumili sa atin. Sino tayo para piliin?
Sino tayo para malaman natin ang business ng ating master? Sinasabi sa atin ni Jesus lahat ng mga plano. Kaya kaibigan na ang tawag niya sa atin. Dahil alam natin kung ano na ang plano niya. Ang plano ni Almighty Father para sa atin. I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last. Magmamunga kayo na panghabang buhay. So that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command. Love each other. Sabi ni Jesus. Ang command lagi na nire-reiterate ni Jesus ay tungkol sa pagmamahal. Mahalin si Almighty Father ng higit sa lahat. At mahalin yung kapwa-tao natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. At magmamahalan tayo bawat isa. Dahil pagmahal natin si Almighty Father, no? Magiging tahimik ang mundo, alam niyo yun. Magiging peaceful kung mahal natin si Almighty Father. Kasi mamahalin din natin yung kapwa-tao natin, yung kanyang kautusan. Pero sa ngayon, hindi natin minamahal yung kapwa-tao natin, kaya magulang mundo, puro swapangan, greedy, selfishness, nananakit tayo ng kapwa-tao natin. No? Paano natin sinasaktan yung kapwa-tao natin? Maraming bagay tayong ginagawa para saktan yung kapwa-tao natin. Ano yung mga yun? Evil thoughts, masasama ang isip natin, nagnanakaw tayo, sinasaktan natin yung kapwa-tao natin. Murder, pinapatay natin yung kapwa-tao natin. Adultery, nananakit tayo ng kapwa-tao natin, yung asawa ninyo o kung sino man na kasama ninyo. Fornication, sinasaktan natin yung sarili natin. Nakakasala tayo sa sarili natin. Homosexuality, sinasaktan natin si Almighty Father dahil create tayo as two genders lang, man and woman. Nagiging twist natin ang katotohanan pag sinusuway natin ang original plan sa atin ni Almighty Father. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Sabi ni Jesus, kung galit sa inyo ang mundo, huwag kayong mag-alala, no? Dahil tandaan ninyo na una silang nagalit sa akin. So kung mahal tayo ng mundo, hindi tayo Christian. Dahil yung tunay na Christian, pina-persecute, inaaway, nang walang dahilan. Gaya ni Jesus Christ. Iba ang tingin sa atin ng ibang mga tao. Dahil follower tayo ni Jesus Christ. Dahil nagbabasa tayo ng Bible. Dahil nagtitiwala tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Kinaiinisan tayo. Dahil may pananampalataya tayo, kinaiinisan tayo. Dahil ipinapakalat natin ang pagmamahal ni Almighty Father at ni Jesus Christ, kinaiinisan tayo. Bakit sila naiinis? Kasi yung demon sa kanilang kaloob-looban, nagagalit. Yung demon, umaayaw sa kanilang pagkatao. Yun ang naghahari sa puso ng tao. Sa mundo na to. If you belong to the world, it would love you as its own. Kung kabilang kayo sa mundo na to, tatanggapin kayo ng mundo na to, sabi ni Jesus. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you, sabi ni Jesus. Kaya galit sa inyong mundo. Dahil pinili ko kayo. Para mailabas sa mundo na to. Dahil pag sinabing mundo na to, ito yung mga earthly things, earthly pleasure, mga hindi spiritual things.
At alam naman natin ang naghahari sa mundong ito, prince of this world, si Satan. Remember what I told you, a servant is not greater than his master. So tandaan natin na tayong mga servant, hindi tayo greater than our master. Kaya wag tayong entitled, feeling entitled. Hindi, dahil follower ako ni Jesus Christ, kailangan sa akin nyo dalhin lahat ng mga ginto ninyo. Hindi ganon. Maling turo yon. Hindi yun ang tinuturo ni Jesus. Si Jesus Christ, humble siya. Kaya dapat tayo humble din. Hindi tayo greater than our master. Kung humble ang master natin, humble din tayo. Kung mapagmahal yung master natin, mapagmahal din tayo. Kung nagpakumbaba siya ng babang-baba, ganon din tayo. Kasi hindi tayo greater than Jesus, yung master natin. Nakasulat ito sa John chapter 13 verse 16. If they persecuted me, they will persecute you. Also, if they obeyed my teaching, they will also obey yours. Kung susundin nila ang inyong kung susundin nila ang katuruan ko, sabi ni Jesus, susundin din nila yung katuruan nyo dahil, bakit na susundin yung katuruan ninyo? Or natin? Dahil, tayo ay kaisa ni Jesus Christ. Kung may nagpa-persecute sa atin, huwag tayong matakot dahil unang na-persecute si Jesus Christ. Alam na natin yon na pag na-persecute si Jesus Christ, tayo rin. Ganun din ang mangyayari sa atin. Kung masama ang tingin sa atin ng ibang tao dahil follower tayo ni Jesus, huwag tayong magtaka dahil yung Diyos natin, yung master natin, pinatay. Kaya huwag tayong magtaka kung galit sa atin ang mundo. Baka may mga tao makikinig. Bakit kami magagalit sa inyo? O pag nag-react kayo ng ganyan, pag nag-react ng ganon, totoo nga pala, no? Nag-react di totoo. They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. Itatrato kayo nila ng masama dahil hindi nila kilala kung sino ang nagpadala sa akin. Sabi ni Jesus, ina-address niya to sa kanyang mga disciples at tayo, mga followers ni Christ na nagbabasa nito. So itong Bible, current ito. Tuwing babasahin to, buhay itong Bible. Salita ng Diyos, buhay. Sharper than a two-edged sword. Hebrews chapter 4 verse 12. Ang Bible, for the Word of God, is alive and active. Kaya nga, laging current ang pag nagbabasa tayo ng Bible. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya, pag nakakabasa ng Bible, yung mga hindi follower ni Christ, nagagalit sila. Kasi, buhay ang Bible, ang salita ng Diyos, buhay. Kaya nagagalit sila, at nagagalit sila sa atin dahil follower tayo ni Christ. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin, but now they have no excuse for their sin. Sabi ni Jesus, kung hindi ako dumating, hindi sila magiging guilty sa kanilang mga kasalanan, pero dumating ako dito sa mundo, kaya guilty na sila, wala na silang dahilan pa or mapapalusutan pa na hindi sila guilty sa sin dahil dumating ako, sabi ni Jesus Christ.
So wala na tayong dahilan para sabihin na hindi naman na-experience ni Almighty Father or ni Jesus Christ yung paghihirap ko. Hindi alam ni Jesus Christ yung sakit na dinanas ko. Wala, hindi naman nasasabing ganun yan. Kasi nga, si Jesus Christ na ang sumalo ng ating kasalanan at wala na tayong excuse. Wala na tayong excuse para hindi mapagtagumpayan lahat dahil si Jesus Christ na pagtagumpayan niya ang lahat. Whoever hates me, hates my Father as well. Sabi ni Jesus, kung sino nang galit sa akin, galit din kay Almighty Father. Kung hindi tatanggap si Jesus Christ, hindi rin tatanggap si Almighty Father. Kung sasabihin yung prophet lang si Jesus Christ, ibig sabihin niyo na anti-Christ kayo kung ganun. Kasi sinasabi niyo prophet lang si Jesus Christ. Hindi siya prophet, Diyos siya. Kaya nga, I and the Father are one. Walang prophet na nagsalita ng ganun sa Bible. Kung nagbabasa tayo ng Bible, alam natin. If I had not done among them the works no one else did, they would not be guilty of sin, as it is they have seen. And yet they have hated both me and my Father. But this is to fulfill what is written in their law. They hated me without reason. Psalms 35 verse 19 and Psalms 69 verse 4. They hated me without reason. Ganon yung mga tao, galit sila kay Almighty Father, kay Jesus Christ na walang dahilan. Ang dami nilang mga ituturong dahilan, pero hindi naman valid ang kanilang excuse. When the Advocate comes, sabi ni Jesus, pag dumating ng Holy Spirit, whom I will send to you from the Father. So, pag yung dumating ng Holy Spirit, yung ating helper, yung ating comforter, ang Holy Spirit, na galing kay Almighty Father, the Spirit of Truth who goes out from the Father, galing kay Almighty Father, ang Holy Spirit, He will testify about me. Sabi ni Jesus. Siya ang magsasabi ng tungkol sa akin. Sabi ni Jesus, ang Holy Spirit. And you also must testify, for you have been with me from the beginning. At kayo rin dapat ay mag-share ng Word of God, magpatotoo sa ibang mga tao, dahil kayo ay kasama ko simula pa ng umpisa. Sabi ni Jesus. So, ito ang kanyang kautusan na sinasabi sa kanyang mga disciples na huwag tayong mag-alala, tayo mga followers of Christ, dahil kasama natin ng Holy Spirit. So, yung mga disciples, binibigyan ng katuruan ni Jesus dito na ipapadala ang Holy Spirit sa kanila. Since naipadala na ang Holy Spirit sa kanila, so hanggang ngayon, nasa sa atin pa rin ang Holy Spirit. Hindi nagbabago ang Holy Spirit. Kung ano yung Holy Spirit na ipinadala ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ sa mga disciples, hanggang ngayon, nasa sa atin pa rin ang Holy Spirit. Hindi nagbabago. Gaya ni Almighty Father. Gaya ni Jesus Christ. At dapat, magbibigay tayo ng testimony sa mga tao sa kabutihan ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Dahil kilala na natin ang tatay natin. Kilala natin si Jesus Christ. So, wala na tayong rason pa. Ang kailangan sa atin ay mamunga. Maging fruitful. So, yung parable of the talents, di ba? Nag-increase yung treasure doon. So, dapat mag-increase din yung fruits natin. Yung treasure. Ano ba ang treasure? Yung katuruan ni Jesus Christ, lalong lumalalim ang ating wisdom. Lalo tayong napapalapit sa tatay natin, kay Jesus. At yung mga turo na yon na i-share natin sa tao, ay pinapractice din natin. Hindi lang natin i-share, kundi pinapractice din natin sa araw-araw nating pamumuhay. Hanggang sa dumating na ang oras para tayo ay makasama na ni Jesus Christ siya ni Almighty Father.
in heaven, makuha natin ang ating inheritance. Thank you and God loves us all. Lagi tayong magpe-pray.